Good morning, Hong Kong. We are at Longpeng. Hi! Ang aga ko guys. 8 AM ngayon. This is my super agang labas. Wow! Ay, pipila tayo sa doktor nung bata. Gawa ng may sakit siya. Tawid muna tayo. Lagi na lang siyang may sakit. Ano kaya pwedeng gawin ko sa kanya? Feel ko tuloy, di ba ako yung nag-aalaga? O, syempre, responsibilidad mo din yun. Pero noon pa man siguro, ganun na talaga siya kasi hindi naman na sila nagtataka eh. Lagi talaga may sakit. Pero dapat magawa ng paraan na hindi masyadong magkasakit ba? Kasi, mahirap. Syempre, iyak ng iyak. Ang sakit niya, sipon tsaka nilalagnat. Ganun lagi, pabalik-balik halos sa isang buwan, mga 4 na beses. As in weekly, meron siyang ganun. So, ang hirap. And, hindi siya makapasok sa school. Tapos, hindi siya, yung mga class niya, mga bayad na lahat yun. Tapos, hindi siya makapasok. Yung mga art class niya, dance class, swimming, lahat yun. Pero, dahil nga may sakit, ayan, tingga sa bahay. Bakit kaya? Ayos naman yung pagkain namin. Kumakain naman siya ng prutas. Pero ganun pa din guys, sakitin siya. Para kasing sobrang linis naman kasi. Alam mo yung sinasabi nila yung mga anak ko na kahit hindi ganun ka-abundant or hindi ganun ka-unlimited ang food, hindi ganun kadami ang kinakain, pero hindi sila masyadong sakitin. Kahit naglalaro sa labas, yung alaga ko, pag pinalaro mo sa labas, kunting laro mo lang sa labas, wala na. Tapos kunting maarawan, tapos kunting ambon, sipon na agad, pagpawisan, tapos matutuyuan siya. Hindi naman sila naniniwala kasi dito nung ganoon, yung pinagpawisan, tapos papasok sa aircon, matutuyuan, hindi sila naniniwala. Pero yun ang nakakita ko doon sa bata. Agad pa, magkakasipon na agad. So, ang hirap. Ay naku, nandito na naman yung vacuum. Yung bumubuga ng hangin, tapos nililinis. Ang galing no, ang bilis. Binubuga, alikabok naman. Kapit lahat sa mukha ko. Ayan, malinis diba? Binugahan lang ng hangin. Tapos yun, ano bang kinakwento ko? So ngayon, pipila tayo doon sa ospital. Sa clinic ng doktor niya. Bibigyan na naman siya ng gamot. Laging umiinom ng gamot. Ay, naku, araw-araw. Hindi pa talaga nabuo yung isang buwan na wala siyang sakit, promise. Lagi siyang may ganun. Ano kayong magandang gawin sa kanya? Baka may experience kayong ganito guys sa mga anak nyo. Hindi ko na alam eh. Okay naman ang pagkain. Dapat kasi ma-prone siya sa dumi. Ang linis-linis kasi, alam mo yung nadapa lang, punasan mo yung kamay, punasan mo yung ganito, ganyan. Napahawak lang sa, di ba, maglalakad ka sa mall. O kaya naglaro siya. Oo, punasan mo agad yung ganito, linisan. Sobrang linis niya na pag napaprone siya, ay napahawak siya ng kaunti sa dumi, magkakasakit na siya, alam mo yun. Ang hina ng immune system ng alaga ko. At laki ng tagyawat ko 3 hours guys, 3 hours 3 hours ako mag-aantay. Kitang kita yung tagyawat ko. Doon ang doktor na pinuntahan ko. Sobrang haba ng pila. Dapat pala inagahan ko. Late na akong pumunta. Ang haba na ng pila. So, 3 hours mag-aantay kami. Nakuha ko number pang 39. Tumamaya pa daw siya mga alas 12. Kailangan na magpa-check up ng alaga ko. Ang dami doon nagpapa-check up sa doktor na yun. Ang haba ng pila. Pauwi na. Alam niyo bang pawis na pawis ako? Ayan o, basang-basa. Tinakbo ko na kasi nag-PM na yung amo ko. Sabi, pag ilan ka, naglalakad ako, hindi nyo naman alam na sumakay, na naglakad ako. Ang sabi nila sumakay ako, pero nilakad ko, exercise ba? Grabe. Mamaya pa tayo pupunta. Maglilinis muna ako sa bahay. Kaya pinauwi muna ako, uwi daw muna ako bago babalik na lang ulit mamaya. Tulog pa naman yung alaga ko. Mamaya pa namin dadalhin. Ay, ang haba. Bili muna ako ng kape guys. Ito sana bibilhin ko. Wala ditong Nescafe. Ba't kaya walang Nescafe dito? So, ito na lang yung bibilhin natin. Good Day. Masarap din naman to. Na-try ko na to dati. Mura kasi. $23 lang guys. Itong Gold Town. Masarap din to kaso 35.
So, dito na lang tayo. Hindi ko lang alam kung alin ang masarap. Instant coffee. Tsaka pang maliit na cup lang siya. Okay na, okay na. Alin dito, guys? Alin ang masarap? Wala bang mix? Ito may Chocochino, Mochaccino Vanilla, Caribbean Nut. Alin masarap daw? Rin tayo ng Indomie pag day off. Once a week lang naman to, guys. Ayan. $12. Marami na. 5 piraso yata to o 6. So, ayun guys, bale, ika-4 na araw na ngayon nung nag-vlog ako na nagpila ako sa ospital para sa alaga ko. So, ngayon, meron pa rin guys siyang sipon and yung lagnat niya pabalik-balik. Halimbawa, ngayon, okay siya ng mga ilang oras. Maya meron na naman. Pero, continuous naman yung pagpapainom ko sa kanya ng gamot. Ako lang kasi yung nag-aalaga, wala lagi yung mga amo ko. So, nag-aalala din ako, diba? Tapos, paggabi din, minsan, nakikita ko, pinapainom din nila na, nakikita ko kasi yung mga ginamit nila dun sa kusina. So, ibig sabihin, meron pa rin siya lagnat. Nagkakameron pa rin, mainit pa rin sa gabi. So, hindi kaya sila nagtataka na ganun. Ako kasi yung nababahala na kakamasid na ganun siya, na lagi siyang may sakit, ang hirap niyang huminga, tapos naghihilik siya guys, hindi siya makahinga sa ilong, sa bibig siya, tapos nahihirapan din akong pakainin siya kasi hindi siya makahinga nga, dito siya humihinga. Ang dami niyang gamot, 5, yung binigay ng doktor nung pumila ako doon, meron sa sipon, meron sa ubo, meron sa lagnat, tapos iba pa yung pag 38.5 pataas yung lagnat niya. Iba pa yung gamot, 2 ang iinumin pag mas mataas yung lagnat. So, ako yung naaawa. Grabe. As in, weekly talaga siya may ganun, guys. Hindi niya man lang mabuo yung 1 buwan na wala siyang sakit. Tapos, siguro isa pang factor is yung may aircon. Di ba masama kasi na, nakita ko kasi ito sa isang sa isang video ng doktor na hindi daw tayo pwede na always naka-aircon kasi nga yung ibinubugan niyan hindi oxygen. So, kumbaga, ang ini-inhale natin. Nakalimutan ko anong tawag doon sa ibinubugan ng aircon. So, ang kailangan natin oxygen, 'di ba? Yung binubugan ng aircon iba. So, magdamag, yun ang ibinubugan niya dyan, paikot-ikot lang sa kwarto. So, isa din siguro yun, baka kung may allergy na yung bata or what, kasi hindi naman nila pinapatingnan. Pero, ayoko kasi mag-suggest ba, kasi sila yung magulang, ayoko ma-offend sila or what. Pero, alam naman nila yung nangyari siguro sa anak nila. Siguro sanay na sila na ganyan, na, alam nyo kasi yung tatay ganun din, dapat hindi ko na to sinashare. Pero kung baka nanonood sila, na nag-aalala ako sa anak nila. Kasi yung lalaki ganun din sakitin din. Siguro sa kanya nagmana. Okay yung pakain ko sa kanya guys, promise may prutas kami. Nakain siya ng gulay. Matagal nga lang kumain pero pinapakain ko sa kanya halos madami. Kasi halos 1 oras kalahati, 2 oras kami kumakain. Basta maubos niya yung pagkain. Pinipilit ko talaga na maubos niya para may laman siya. May gatas pa yan, may mga vitamins pa yan. So okay. Kumbaga yung intake niya. Pero hindi ko alam kung bakit talaga siya lagi may sakit. So baka nakaka-experience kayo ng ganito sa mga anak nyo or what. Tapos isa pa sigurong factor yung hindi masyadong naaarawan. Tapos hindi makapaglaro ng, di ba sa atin sa probinsya, syempre yung laro natin doon talagang kung takbo sa labas talaga tayo yung immune system natin kaya malakas kasi lupa, mga kung ano-ano dyan sa labas yung pinaglalaruan natin. Siya, di ba, alam naman natin dito, nasa isang bahay lang kayo, ang linis-linis kasi araw-araw mo nililinis. So, kunting alikabok sa labas, palabasin mo, kunting ambon, magkakasakit na. Ang hirap, nahihirapan ako, pero ayos lang yan. Ngayon, wala na siyang lagnat, masyado. Ewan ko lang mamaya, kasi gano'n naman i-check ko siya oras-oras, mga wala. Tapos maya-maya, mga 3 hours ulit, mainit-init na naman, 37.5, 38, ganyan. Degrees Celsius yun So, hindi ko maintindihan. Ay, so yun, mamaya magluluto na ako ng dinner guys. Hindi ako makapag-vlog dahil ako lang, sa akin naiiwan yung bata. So, pinapatulog ko. Minsan, ngayon, pinatulog ko. Tapos minsan naman is gising lang siya maghapon para paggabi, maaga siyang matutulog. Late kasi siya nagigising, mga 11 na ng umaga.
ganitong may sakit. So, ayun. Hindi ako makapag-vlog. So, ayun. Mamaya ulit magluluto tayo ng dinner. And, ayun lang.